Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, sports writer, analyst at commentator. We do not monetize dito sa ating munting YouTube channel. Kaya dito po, straight information ang handog ko sa inyo. Walang sarswela, walang mga colorful titles na puro clickbait. Dito, honest to goodness information. At ngayon, pag-usapan po natin itong anggulo kung saan maaaring maglaban si Naoya Inoue at si Jonrel Casimero. Matapos pong talunin ni Naoya Inoue si Marlon Tapales para sa undisputed Super Bantamweight o Junior Featherweight Championship, hinamon ni Casimero ang Japanese Monster. Dagdag pa ni Casimero, siya lamang ang maaaring tumalo dito kay Naoya Inoue. Ngayon, hindi natin pag-uusapan kung kaya bang talunin ni Casimero si Inoue. Basang-basa na yung topic na yan. Ang ating pag-usapan, pwede bang maglaban talaga si Casimero at si Inoue? Nasa posisyon ba itong si Casimero na mag-demand ng isang title shot kontra kay Naoya Inoue? Kung hindi naman, ano ang dapat mangyari para maglaban at magtuos sa lona si Naoya Inoue at si Jonrel Casimero? Yan po, pag-uusapan natin sa Boxer Shorts. Si Naoya Inoue mga kaibigan ang undisputed champion sa Super Bantamweight Division. Ang ibig po sabihin nito, siya ang may hawak ng all 4 major belts sa division at 122 pounds. Hawak na ang WBA, WBC, WBO at IBF championships. Sa ngayon mga kaibigan, wala sa posisyon itong si Jonrel Casimero na humingi ng outright title shot kontra kay Naoya Inoue sapagkat hindi naman siya ranked number 1 contender mapa WBC, WBA, IBF o WBO. Kinakailangan ikaw ay ranked number 1 o ikaw ang mandatory contender upang i-exercise mo ang iyong karapatan para mabigyan ng outright title shot ng kampiyon. Hindi po ito ang sitwasyon. Si Casimero is ranked number 7 sa WBC, hindi siya rank sa top 10 ng WBA, nasa number 5 naman siya sa IBF at number 3 naman sa WBO. So hindi siya ranked number 1. Ngayon, pwede naman po mga kaibigan, usually ang isang boxing champion kapag isang titulo ang kanyang hawak, binibigyan siya ng isang taon para idepensa ang corona sa number 1 contender. Kung maaga niyang may didepensa ang corona sa number 1 contender at siya mananalo, meron pa siyang sapat na oras para humingi ng permiso sa organization na, boss, maaga kong tinalo yung number 1 contender mo, baka naman pwede akong mag-optional o voluntary defense. Pinapayagan po ito para kumita naman ng todo-todo yung kampiyon as long as may written permission. Pangalawa, dapat yung iyong contender ay rank either within the top 10 or the top 15. So, pasok si Casimero kung ganyan na sitwasyon. Okay, pwede siyang pagbigyan ni Naoya Inoue ng isang voluntary title defense. Pero ito nga po ang sitwasyon mga kaibigan. Hindi lang iisang titulo ang hawak ni Naoya Inoue. Ang hawak po niya ay apat. WBA, WBC, WBO at IBF. So, ibig sabihin, yung apat na yan, may kanya-kanyang number 1 rank contender. So, yung apat na yan, mga kaibigan, yung apat na organization, usually pag undisputed champion ka, mag-uusap-usap yung apat na yan. At they will agree kung sinong number 1 contender ang dapat mauna. So, there will be a rotation basis, mga kaibigan. Yung una mo, ikaw muna, WBC, maaari susunod yung WBA number 1, yung IBF number 1, at yung WBO number 1. So, nakikita nyo mga kaibigan, sa ngayon, based on the rotation, nauna ang WBC. So, kinakailangan harapin ni Naoya Inoue ang number 1 contender ng WBC na si Luis Nery ng Mexico. So, pagkatapos niyan, maaaring sumunod naman WBA, IBF at WBO kasi may kanya-kanya silang rank number 1 contender. Ito problema, syempre, fully book ang schedule ni Naoya Inoue. Fully book mga kaibigan sapagkat apat na titulo, apat na number 1 contender ang kailangan niyang harapin on a rotation basis. Sunod-sunod yan. So, saan mo may sisingit ang isang voluntary o optional defense? Napakahirap po, mga kaibigan, sapagkat sabi nga natin, kapag let's say, tinalo niya si Luis Nery, maaaring susunod naman yung WBA, pag sinabi niya, teka ba na, mag-optional ako, sabi ng WBA, hindi pwede. Matagal na naghihintay yung number 1 contender namin, si Muro John Akbadaliev. Tatanggalan ka namin ng corona, Iyan ang sitwasyon dyan mga kaibigan. Naalala nyo yung case ni Terence Crawford?
tinalo niya si Errol Spence para sa Undisputed Welterweight Championship. Next in line na pala yung IBF number 1 contender. Sabi ng IBF, kailangan i-depensa mo na. Susunod na kami sa rotation eh. Ang sabi ni Crawford, teka muna, may rematch ako kay Errol Spence, mas gusto ko yun, mas marketable yun. Ay sabi ng IBF, hindi pwede, matagal na naghihintay yung contender namin. Tinanggalan ng corona itong si Terence Crawford. Yan po ang sitwasyon ni Naoya Inoue. Siguro kung isang title lamang ang kanyang hawak, madali, madali. Kasi talunin ko yung number 1 contender, meron pa akong oras para sa isang voluntary defense o optional defense, pwede kong i-accommodate si Casimero. Pero hindi. Pagkatapos ng WBC, hihilera naman either WBA, IBF, o WBO. May kanya-kanya silang number 1 rank contender. By rotation yan. So napakahirap isingit ang isang voluntary defense o optional defense. Unless, mga kaibigan, let's say, next in line. Sabihin natin, next in line yung WBO, kung saan rank number 3, itong si Casimero, at rank number 1 naman, si Sam Goodman na Australia. Let's say, WBO na next in line. At sinabi ni Sam Goodman, may injury ako, hindi pa ako pwede. Iyon, maaaring pagbigyan itong si Casimero. Maaaring sabihin ni Naoya Inoue, dispalinghado yung number 1 contender nyo, pagbigyan niyo naman ako, isang voluntary defense muna. Maaaring pagbigyan ng WBO kung may permiso, sapagkat mataas ang ranking ni Casimero doon sa WBO, number 3. So doon maaaring mangyari ang isang laban ni Casimero versus Inoue. Pero mabigat po ang mga kondisyones, mga kaibigan. Siyempre, pag number 1 contender ka na, you will press your right to get a title shot. Ang tagal mo naghintay, di po ba? So, yan po ang burden ng pagiging undisputed champion. Wala kang pahinga. Pagkatapos ng number 1 contender ng WBC, isusunod naman either WBA, IBF, o WBO. Napakahirap isingit yung optional defense kung saan meron pang 3 number 1 contenders na naghihintay. At yan nga po, mga kaibigan, ang sitwasyon ni General Casimero. Wala po siya sa posisyon ngayon para humingi ng outright title shot kontra kay Naoya Inoue, sapagkat hindi naman siya ranked number 1 o hindi naman siya mandatory contender mapa WBA, WBC, WBO o IBF. Fully booked itong si Naoya Inoue to accommodate a voluntary defense kontra kay General Casimero. Pero mga kaibigan, General Casimero can do something about it. Maaari niyang gawa ng paraan para maiposisyon niya ang kanyang sarili para maging number 1 contender, particularly sa WBO kung saan napakataas ng kanyang ranking, ranked number 3. Kapag naging number 1 contender siya sa WBO at next in line na ang WBO, no choice si Inoue but to face General Casimero. Now, how can this happen? Ang rank number 1 contender sa WBO ay si Sam Goodman ng Australia. Rank number 2 itong si Luis Nery. Number 3 naman si General Casimero. Obviously, wala nang pakialam si Luis Nery sa WBO sapagkat mas mataas ang kanyang ranking sa WBC at next in line na siya kay Inoue. So, bahala na kayo sa WBO, sabi ni Luis Nery. That leaves Goodman and Casimero. Now, Casimero can demand a title elimination match kontra kay Sam Goodman para pag nanalo siya, he will be installed as the number 1 mandatory contender ng WBO. Kapag turn na ng WBO sa rotation, no choice itong si Inoue but to face Casimero. Now, remember, Sam Goodman of Australia is also ranked number 1 ng IBF. So there's a possibility na sabihin ni Sam Goodman, kapag napaaga sa rotation ng IBF, wala na rin akong pakialam sa number 1 na ranking ko sa WBO. Sa inyo na yan. Doon ako sa IBF kung mauna ang IBF sa rotation. So, the more na nasa posisyon si Casimero to demand a title elimination match para maging number 1 contender ng WBO. So, ito po ang mga bagay-bagay na kailangan mangyari para mapuwersa ni General Casimero na makaharap si Naoya Inoue. Para no choice itong monster but to face our pambato na si General Casimero. He has to play his cards right and he must take on the right opponents. Yan ang advice natin kay General Casimero. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay. Sa ating mga bagong subscribers, sabi ko nga, kahit hindi naman po obligado sapagkat hindi naman po tayo nagpapamonetize, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe dito sa ating munting YouTube channel. Who knows?
Pag nakaabot tayo ng 100,000 subscribers, siguro nakakahiya naman. Kailangan regular tayong maglabas para po sa inyo. Muli ako sa Tony Ed Tolentino, nagsasabing walang personalan, buntalan lang!